Hi, teachers. So today we will discuss this new memorandum from the new Department of Education Secretary Angara. It's all about the guidelines on the implementation of DepEd Result-Based Management System, or the RPMS, relative to the Executive Order Number 61 Series of 2024. So meron ito ring extension. Sinabi rin dito no na extended yung submission natin ng ating EIPCRF. So, until September po siya. So, gagaya nga nasabi ko kanina, ito ay newly signed by our new Deputy Secretary, Sunny M. Angara last July 22. So, dito sa number 1, nilagay dito, no, in-emphasize dito yung bagong pirma ni President BBM, no, about yung Executive Order nga 61 that's stating the suspension of the implementation of the Results-Based Performance Management System, or the RPMS, for all DepEd school-based personnel for the upcoming school year 2024-2025. So, yun yung reiteration dun, no? 2024-2025. So, meaning, yung 2023 to 2024 ay hindi. Okay? Pero nakalagay din dito sa baba na shall be suspended until further notice. So, under ano pa yan, study. Diba? Sabi nga doon, sa executive order na yun ay meron inaalat na 3 months for studying kung paano maibibigay naman yung ating PDD for 2023. Next, sabi dito na para daw nga mabigay pa rin yung standard ng performance ng mga teachers, so kailangan pa rin magkaroon ng basis yung kanilang performance for the school year 2023 to 2024. So ito nga ay yung further review and study sa implementation nga ng RPMS sa lahat ng school levels. Ito ay para ma-streamline, also ma-improve, ma-simplify din yung process nito tsaka yung requirements para nga naman hindi na maging burden pa sa mga teachers yung submission ng mga ng ganitong kailangan ng mga teacher for their performance based management. Kaya naman nagkaroon sila ng ganitong DepEd order ulit, no, na ito ay ini-emphasize yung result of the performance evaluation, the RPMS, or the Office Performance Commitment and Rating Form, or the OPCRF, sorry, 'di ba? At ito ay magiging requirements pa rin, no? Ito ay magiging requirements pa rin for a particular human resource. 'Di ba? Kasi magkakaroon nga, 'di ba, ng mga benefits, monetary and non-monetary based performance incentives. So nandiyan yung mga steep increment, yung mga mid-year bonus, mga year-end bonuses. Lalo-lalo na very important ito for the promotion, awards, and recognition, 'di ba? Andiyan din yung educational support, training opportunities, and many other related official travels. So, ang EIPCRF or IPCRF natin mga teachers, yung nagiging basis nila. Especially sa awards, recognition, tsaka promotion ngayon, no? Ito talaga yung nagiging isa sa mga requirements. So, kung mawawala ito, ano yung magiging basis? 'Di ba? And also, dahil nga yung submission ng OPCRF tsaka IPCRF rating of school-based personnel for 2023-2024 ay required pa rin. So, ibig sabihin yung last school year natin ito, required pa rin tayo magpasa nito para daw maiwasan yung mga ayun yun na, ground for disqualification ng mga school-based personnel sa mga monetary and non-monetary performance incentives nga nila. Ang kagandahan naman nito ay nagkaroon ng adjusted and revised RPMS timeline, 'di ba? Dito sa bagong DepEd order na ito kasi kung makikita natin yung timeline before sa phase 1 and 2, nagkaroon pa dun na ano sa dates, 'di ba? Yung mga dates. Ito naman sa phase 3 and phase 4, dapat before graduation ay ma-accomplish natin lahat ito. Although maraming teachers na national level na tapos na sa mga ganito. Pero meron din namang iba na hindi pa talaga nakakapagsimula.
So dito sa phase 3 nakalagay dito ano na lang siya, so, school-based lang ito 'no, so si principal, si teachers, non-teaching personnels. Okay, so sa phase 3 ang meron dito is the performance review and evaluation. Ano yung gagawin o yung mga tasks and activities, i-re-review and i-assess yung ating individual performances. So ano magiging basis nito? Of course, yung mga kinandak nating mga COTs or nakandak na COTs sa atin, mga ginawa nating attended LAC sessions, yung mga trainings and seminars, yun pa rin yung magiging basis. So, ibig sabihin, paano mare-review at ma-assess ito? Kailangan pa rin siyempre ng ating portfolio. So, our PMS tool is the IPCRF. And sino yung person involved dito? Siyempre, yung rater ninyo at saka ratee. So, kung ikaw ay teacher 1 to teacher 3, under ka sa proficient teacher, so ang inyong rater dyan is master teacher or head teacher. So, ikaw naman ay master teacher or highly proficient, ang inyong rater dyan is yung school head. So, ang submission ng IPCRF ay extended hanggang September 15, 2024. Sa phase 4 naman, ito naman yung finalization of developmental plans or development plans. So, kasama na rin ito sa fill upan sa IPCRF, Individual Development Plan. Nandun na rin yun sa part 3. Yeah. So, sinong involved person dito? Ganun pa rin, ratees and rater mo. So, submission niya, sabay na rin siya sa September 15. So, submission and uploading of teachers, EIPSRF through EIPSRF rating. So, nagbigay dyan ang DepEd ng link kung saan ito i-submit for consolidation na. Ibig sabihin, may consolidate muna sa inyong schools and then bago i-upload dito. So, raters and ratees pa rin dito. At ang deadline niya is September 30. Uploading na ito ha. Ibig sabihin yung school mo nakapag-consolidate na, i-upload na lang dito until September 30. So, ito yung kanilang mga naging timeline. Sabi dito finally, yung implementation naman ng for the fiscal year 2024 ng RPMS for non-school-based personnel and DepEd Central and other DepEd offices shall continue to be forced. Ibig sabihin, sila rin ay magpapasa pa rin, di ba? Yung existing guidelines and issuance of the government accomplishment of OPCRF and IPCRF of non-school-based personnel shall remain in effect. So, ibig sabihin, tuloy pa rin po ang mga ganitong implementation. So, kaya nga sinasabi diyan na magkakaiba talaga 'no, yung, guidelines na binibigay minsan ng ibang mga ibang teachers din na gustong maunawaan ito. So, hindi na dapat mag-iba-iba yung ating guidelines ito. So, makikita na natin dapat ito na, maging basis yung bagong DepEd order nga na sinasabi dito. Kasi nga magkakaiba talaga yung SPMS, RBPMS, 'di ba? Ang SPMS ay Performance Management System para sa individual performance, 'yun ang kawani ng gobyerno, 'di ba? Ang RBPMS naman ay para naman sa performance ng ahensya ng gobyerno, 'di ba? So ang sakop ng Executive Order 61 na ito at yung AO 25 ay RBPMS, hindi po yung SPMS. So ibig sabihin, ang IPCRF natin ay nananatiling requirements pa rin ng mga human resource action gaya nung sinabi ko nga kanina for promotions, tip increment, mga year-end bonuses, yan, at iba pang mga bonuses. Ang kawalan nito, yung IPCRF ay 'di ba sinabi ko na rin kanina, madi-disqualified tayo sa mga monetary and non-monetary nga na incentives. Sa makatuwid, required ang pagsubmite ng IPCRF or OPCRF sa for management. Ang pagsasubmit nito ng mga guro sa kanya-kanyang istasyon nga, 'di ba, ay binibigyan ng limit na hanggang September 15 and then yung mga teachers, I mean yung mga schools naman ay hanggang September 30 para isubmit naman ito sa system ng DepEd.
Yun, sana klaro po sa ating lahat mga teachers. Thank you very much for watching and hingi lang ako ng lambing sa inyo to follow for more and subscribe. Bye-bye. Thank you.